Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back to our vlog. So for today's video, maglilinis po tayo dito sa ating Kubo Kitchen at saka lilinisin din natin yung ating dalawang incubator. Tayo na mga ka-idol. So inuna ko dito sa labas ng kubo natin para malinisan agad. At before ko naglinis dito, nagpakain po muna tayo ng ating mga lagang manok kasi oras na po na para pakainin or patukain yung ating mga manok dahil kung hindi, siguradong lilipad sila dito sa kubo natin. Alam niyo mga ka-idol, masyadong makulit yung ating mga manok lalong-lalo na pag sila ay nagugutom. Kaya wag po natin silang gutumin. So pag oras po ng pakain or patuka, pwede po tayong magpakain or pakainin na po natin sila para hindi po sila maging makulit at saka pagala-gala dito sa ating kubo. Minsan, ang sabi nila, pag nagalaka ka daw ng mga manok, magiging madumi ang iyong paligid, madami ang mga langaw, at saka madaming ipot kung saan-saan. So, parang nakaka-stress daw. Pero, nasa sayo naman mga ka-idol kung paano mo sila alagaan. Kasi sa amin mga ka-idol is nilagyan namin ng screen or yung net. At saka meron silang division or palagi silang nakakulong pa din maghapon yan. Pero may time din mga ka-idol na pinapalabas din namin sila lalo na pag may mga yung mga insekto na lumilipad or yung we call it in Ilocano is labog kasi yun yung mga gustong-gusto nilang kainin din. At saka pag naglilinis kami sa mga kulungan nila mga ka-idol is bale thrice a week po kaming naglilinis sa mga kulungan at saka nag-disinfect upang sa ganun is maiwasan natin yung mga sakit at saka kung ano man yung mga pwedeng sakit ng mga manok at saka maiwasan din natin yung mga langaw. At sabi nga ng mga matatanda, pag malinis ang iyong kapaligiran at palagi kang naglilinis, walang langaw at saka walang lamok. Kayo mga ka-idol, parati ba kayong naglinis sa inyong mga kusina? Please comment down below para at least alam naman natin kung naglinis tayo at saka pag-share na rin yung ating best practices sa paglilinis para at least malaman din namin kung paano kayo maglinis. Minsan kasi mga ka-idol, iba-iba tayo sa diskarte sa paglilinis. So minsan inuuna dun sa labas bago dun sa loob or minsan naman inuuna dun sa loob bago sa labas at saka yung mga iba pang gawain dito sa kusina. At ayun na mga ka-idol, so natapos ko na dun sa mismong labas ng kusina at saka sa mga tables. So ang sinunod ko naman is yung itong incubator natin kasi matagal nang hindi nalinisan kasi tuloy-tuloy po itong ginagamit. Actually mga more than 2 months na po itong incubator natin na nakasalang lang or naka-steady kasi madami tayong mga fertile egg na nakasalang dyan at saka tuloy-tuloy pa rin yung harvest po natin ng mga itlog. Kaya nung nagkaroon tayo ng pagkakataon na linisan itong incubator natin mga ka-idol, talagang grab ko na yung opportunity kasi minsan lang natin malilinisan ito. At ang ginawa ko mga ka-idol is yung mga na-harvest po natin everyday na fertile eggs is linalagyan ko or binabalot ko sa papel at saka linalagay sa ating ref dun sa mismong pinakamababa para at least ma-maintain natin yung quality ng or yung fertility ng ating egg ng ating mga manok. At sobrang iniingatan ko itong takip na nga mga ka-idol kasi ito po ay styro lang at saka nakadikit lang yung salamin. So sayang naman yung salamin kung mababasag lang po. So ayan, pati dito sa loob, hinihinay ko lang nilagyan ng tubig or punupunasan at saka linilinisan kasi hindi po siya naka-fix. Ito lang po ay naka-glue or gumamit po tayo ng glue stick para dumikit yung ating mga materyales sa loob. Itong incubator mga ka-idol is hindi ko po binili ito. So, bali pinagawa ko po ito at saka ang tawag po dito is homemade na incubator. So, ako lahat yung nag-provide yung mga materyales na nagamit diyan. Tayo na nga, nalinisan ko na itong dalawa. So, sinunod ko na rin dito sa ating loob ng Kubo Kitchen. So, ayan, sobrang kalat po. At inalis ko na nga itong mga nakalapag dito para walang aberya. So, ayan, dinulit-ulit ko na po yung pamunas. So, naglagay po ako ng Zonrox dyan para at least yung mga langaw hindi siya dadapo dyan sa ating pinupunasan. At saka lang yung mga ka-idol, napansin ko pag nagpupunas po tayo ng mga tables, pag linagyan mo ng Clorox or yung Zonrox, mamawala po yung mga langaw.
Kayo mga ka-idol, ginagawa nyo rin ba yung ganito? Naglalagay po kayo ng Zonrock sa ating pamunas pag nagpupunas po tayo sa ating mga tables. Please comment down below para at least alam din natin. At pag ako yung namumunas mga ka-idol is dinodoble ko talaga yan. So hindi lang isang beses kundi dalawang beses kong pinupunasan yung mga lamesa namin. At higit sa lahat mga ka-idol, pag malinis ang ating kusina or ating mga kapaligiran, so ang sarap magtambay kahit kusina na tinatawag natin, pwede tayong magtambay dyan, basta malinis po yung ating kusina at saka nakaka-excite pong magluto kung malinis yung ating kusina. At saka ang sarap kumain mga ka-idol kahit simple lang yung ulam natin, kahit bagong at saka kamatis. Ang sarap kumain dahil malinis yung ating ginagalawan or yung ating kusina. Tayo na nga mga ka-idol, so dito na nagtapos ang ating vlog for today's video. So salamat sa panonood at saka yung mga palaging sumusuporta sa amin at sumusubaybay sa ating mini vlog. Salamat po sa inyong suporta at ayan po, dito na po nagtatapos. Salamat!